Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ako po ay bumabati sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at salamat po sa aking mga subscribers. Salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa akin pong munting channel. At ang ating pong tatalakayin ay ito pong tungkol po dito sa fake news na ibabalita po dito po sa UNTV. Isa po sa mainstream media na katiwa-tiwala sa kanila pong pagbabalita. Pakinggan po natin po to para ma-identify na natin yung ating pagkakaisa. Kasi when they say you're running different horses or iba-iba yung sakwan natin, walang mangyayari. Nagkasundo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mas maigting na kampanya laban sa fake news. Sa Camp Crame ngayong araw, lumagda sa Pledge of Commitment and Support sa paglaban sa paglaganap ng mga maling impormasyon sina Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz at kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakasaad sa Pledge of Commitment and Support na palakasin ng bawat ahensya ang kanilang capability building efforts para sa digital literacy, fact-checking at community awareness. Maliban dito, magkakaroon din ng kolaborasyon ang pamahalaan sa academic institutions, private sector at civil society laban sa fake news. Para sa Presidential Communications Office, isang national security concern ang pagkalat ng fake news sa bansa. Pero sa pagkakaisa ng bawat ahensya ng gobyerno tungo nga sa paglaban ng fake news, sigurado po may mangyayari. Kasi this is a clear and present danger that we now have to address. It's not a question of freedom of speech. Hindi yun eh. Ngayon po, national security concern na po itong laban natin sa fake news. Ang Philippine National Police nagdeklara na ng giyera laban sa fake news na may layong paghati-hatiin ang bansa. If we allow this to persist, we will wake up to a nation where lies travel faster than facts, where distrust overtakes unity, and where truth is thrown in noise. That is why today we declare war, not against people, but against lies. Binalaan din ng pinuno ng pambansang pulisya ang mga marites na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Because in defending truth, we defend what is right. In protecting truth, we protect our people. Sa lahat ng marites, itong babala, nabibilang na ang araw mo. So tama na po ang chismis, doon lang po tayo sa katotohanan. Mga chismoso dyan, siguraduhin nyo, doon lang tayo sa katotohanan. Kasama din sa mga nakiisa sa paglaban sa fake news ay ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Department of the Interior and Local Government o DILG at iba pa. Nauna ng binuo ng PNP ang Joint Anti-Fake News Action Committee of JAFNAC sa pamumuno ni Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Robert Rodriguez. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan po mga kababayan, ang akin pong naiparinig po sa inyo tungkol po dito sa mga tao na nagpapakalat ng fake news dito po sa ating bansa. At yan naman talaga ay napakalaking kumbaga perwisyo na magagawa niyan. Kagaya nga lang po ng nangyari diyan po sa Davao, doon sa bahay ni Digong Duterte. Nagpakalat sila ng fake news na i-raid daw yung bahay ni Pangulong Duterte. Pero yung pala fake news. Yung siyempre yung mga tao nagpuntahan doon, talagang maraming taong pumunta na binabantayan yung bahay.
ni dating Pangulong Duterte. Pero kung sakali man na totoo yun, wala rin naman magagawa yung mga tao ron, di po ba? Pero yun nga, kung fake news, marami nga nagpuntahan, siyempre naperwisyo yung ibang mga tao ron. Kasi siyempre, mga tao na yun, may mga hanap buhay din naman yun, may mga pamilya rin namang inaasikaso yun. Kasi doon ay nagpuntahan dahil nga sa pagsuporta dito doon sa fake news na ipinakalat. Kaya po yung fake news po, malaki po ang perwisyong nagagawa po niyan, mga kababayan. Kaya halimbawa, yung isang tao, nagsalita ka sa social media, nagsalita ka ng isang bagay na wala namang batayan. Halimbawa, sinabihan mo yung isang tao, halimbawa, bading yun. Siyempre, wala ka namang batayan, tapos sabihin mong bading at di mo namang kilala. Siyempre, yung mga taong naniniwala siya at makakarinig, maniniwala doon sa tao na yun. At siyempre, kung mga naniwala na, kahit po magsabi yun o kahit magsalita po yun ng totoo, hindi na po yun paniniwalaan. Bakit? Kasi nga, naniwala na sa sayo doon sa sinabi mong fake news na yun. Yan po mga kababayan. Kaya po doon sa mga nagpapakalat ng fake news ay mag-ingat po tayo. Ayan, hanggang dyan po. At marami pong salamat muli sa inyo pong panonood. At sana po ay inyong nagustuhan at sana po ay paki-like at paki-share na rin po at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ayan, hanggang dyan po. At muli po, huwag po nating kalilimutan na magpasalamat sa Diyos na lumalang. Bye-bye po.